Hindi pwedeng magaling ka lang sa pera pero hindi ka magaling sa EA. Ang tinitingnan ng babae is anong future meron ako sa'yo. Ano yung sinabi ko sa inyo? Women initiate always the breakup, tama? Pero hindi yun overnight. Kasi kung ikaw, lalaki ka, nakikita mo tatay mo, nasa bahay lang, walang trabaho, ano gagawin mo? Pwede mong makuha yung style ng tatay mo. Women can give up yung karir nila para sa isang lalaki at para sa isang pamilya. Doon niya nakita yung importance ni guy. Pero still, women's biology is to survive. Hey, what's up guys? It's your boy Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. So may tanong siya. Simula daw nung nawalan siya ng trabaho, lagi nang nag-i-initiate ng breakup ang kanyang jowa. What? But I think nasabi ko na to dun sa hypergamy natin. So tandaan nyo, merong female hypergamy. So ano bang definition ng hypergamy? So ang hypergamy is the action of marrying or forming a sexual relationship with a person of a superior sociological and educational background. That's according to Wikipedia. You can check guys, paki-google. So maraming pwede pang meaning ang hypergamy, pero yun yung pinaka pinopoint niya, na ang babae hindi makikipagrelasyon sa'yo kung di ka the best, kung wala kang kayang i-provide, kung hindi mo alam kung paano mag-provide, or kung hindi mo kayang i-provide yung mga hinahanap niya sa isang lalaki. So syempre may hyper, may hypo. So yung ropa natin, ang nangyari sa kanya ngayon dahil nawalan siya ng trabaho is hypogamy. What? Hypogamy, ibig sabihin mas mataas ngayon sa'yo yung babae. So ibig sabihin mas siya yung may kayang i-provide. Though sinasabi mo nga na nagpo-provide ka naman emotionally at naghahanap-hanap ka ng trabaho. Pero bro, ito yung gusto kong mas tanggapin mo sa sarili mo. Once na ang lalaki, kahit sa any relationship, hindi na same as last time, pwedeng magbago yung dynamic. So yung sa inyong magjowa, pwedeng unti-unti nang nagbabago. What? Since siya may leverage when it comes to providing financially, so ibig sabihin siya may leverage sa'yo. So since siya may leverage when it comes to providing financially, so medyo mahihirapan tayo. Pero kung di mo naman kasi sinabi sa atin kung gaano kakatagal na wala ng trabaho, kung 1 to 2 months okay pa eh. Pero matagal na ba? Kasi sabi mo nag-i-initiate na siya lagi ng breakup. Kung nag-i-initiate na siya lagi ng breakup, medyo delikado yun guys. Kasi nga unti-unti na siya nag-quit. Unti-unti na siya nanlalamig. Gets mo? Yung dating mainit na kape masarap isip, ngayon malamig. At hindi mo rin naman sinabi kung ano yung mga plano mo. Hindi mo binanggit sa comment mo. Kasi mas maganda makita natin na nag-e-effort ka eh. Kasi maikli lang masyado yung questions mo, pero nakikita ko nga dito na you are worrying na baka iwanan ka niya. Well, guys, ganito tandaan nyo nga, ulitin ko, ang babae once na hindi niya na nakukuha yung mga bagay na pwede niya nakukuha sa'yo before, pwedeng magbago ang babae. Pero maswerte pa rin tayo because we are living here in the Philippines na kahit pa paano marunong magtiyaga ang mga kababaihan dito. Pero kung sa ibang bansa ka or sa ibang country ka lumaki, mas malala ang hypergamy. Pero still, women's biology is to survive. They are looking for survival value. Gets? So how they can survive sa'yo, or paano niya, kasi Brad, hindi survive. Okay, para mas maliwanag, when it comes to surviving, ibig sabihin hindi lang siya financially, of course emotionally, mentally, di ba? And even yung future niya. Kumbaga, kakalimutan ko lahat. Kaya nga yung mga, eto guys kaya nga dapat tayo mga lalaki talaga magtrabaho tayo, magsumikap. Kasi hanggat maaari, mas maganda na yung jowa mo o yung mapapangasawa mo hindi nagtatrabaho. Kasi
para mas tutok siya sa anak nyo. At nakikita ng mga anak nyo habang lumalaki na ganito yung dapat yung dynamic. I'm not saying na paano nga yun, ang hirap-hirap nga ng buhay. Yes, I know. Ano mas mahirap, magtrabaho ng magtrabaho o yung malaman mo yung asawa mo or yung girlfriend mo humaharot? Sige nga, ano yung mas okay sa'yo? Ano mas pipiliin mo? Magtrabaho ka na lang, di ba? Magsumikap ka na lang bilang lalaki. And eto pa, kailangan natin ilagay sa utak natin na ang babae naghahanap talaga ng lalaki na may kayang i-provide. Eto, may kwento ako sa inyo guys. This is a very long time ago. So may isang babae, nag-asawa siya at the age of 22. Eto guys ang dami niya naging boyfriend. So itong babae na to, at least kahit pa paano, nagkaroon ng 5 ex-boyfriend. So meron dong isang the best pero hindi niya pinili. Mas pinili niya tong isa. So the guy lied to her. So yung lalaki may insecurity kasi hindi pala nakatapos sa pag-aaral. So pinagsinungaling ng babae yun. Dahil itong lalaki na to is tall, dark, handsome, mas pinili niya to. Kasi syempre bata pa, 22, di ba? So doon niya nalaman sa pagsasama nila, kasi siya na yung nagpo-provide. Kasal sila. So sabi niya, kung alam ko lang na magiging ganito yung buhay ko at ako rin pala magpo-provide, di sana hindi na ako nag-asawa. Sana nag-ano na lang ako, nagpakasaya, nagpakasarap. Pero sabi ko sa kanya, okay na rin yan. Hindi ka ba masaya sa 3 anak nyo? Of course masaya. As time goes by, syempre she hates the guy. Kumbaga nawawala yung respeto niya doon sa lalaki. Because yun nga, walang trabaho for more than a decade. Pero hindi siya nag-give up. Good thing about her, she's busy and parang nagagawa naman niya yung gusto niya. Though syempre hindi pwedeng allowed siya to go out. Kahit pa paano, sumusunod siya. So fast forward natin, malalaki na yung bata. Parang dumarating na sa point na mag-give up na siya. Pero never siya nag-give up. Hanggang sa yung guy nakapagtrabaho. Pero may babae bang ganon na magtitiis na more than a decade na siya yung nagpo-provide? Kasi ang nangyari, ganito guys yung lalaki ang parang naging husband instead of housewife. So yung babae yung nagpo-provide. So ang tawag doon hypogamy, di ba? Kasi babae na nagpo-provide So kumbaga itong babae na to, binibigay niya yung mga pangangailangan ng lalaki. Especially pag gusto ng lalaki na magtayo ng business. Pero yun nga lang, talagang nawawalan ng gana yung lalaki after some time. So napoprostrate siya kasi how can you help someone if they don't want to help themselves? Tama? Totoo naman yun, di ba? Kumbaga para may kaibigan na reklamo sa boyfriend niya pero ayaw niya na mahiwalayan. So ganun yung nangyari. She wants to help her husband pero ayaw tulungan yung sarili. Fast forward ulit natin. Ngayon, si husband nakahanap ng trabaho. Pero never niya sinabi. Kasi etong si husband, kumuha siya ng certification para makahanap siya ng trabaho sa ibang bansa. At eto na nga. Hindi niya sinabi dun sa babae na natanggap siya sa ibang bansa. At makagtatrabaho na siya sa ibang bansa. So ang nangyari, disappointed na naman si girl. Akala niya wala na talagang pag-asa si guy. So nung malapit nang umalis si guy 2 months before, tsaka niya sinabi. Nagulat ngayon si girl. Oh my God, are you sure? So syempre, di ba? Adjustment. Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung nagpo-provide. Hindi ikaw yung taong bahay or hindi ikaw yung naglilinis ng bahay, ng kwarto, nagsasaing, nagluluto, naglilinis ng bakuran. Doon niya nakita nung umalis na si Guy. Doon niya nakita yung importance ni Guy. Doon niya nakita na mapipilayan siya pag wala si Guy. At doon niya nakita na napakahirap pala ng ginagawa ni Guy. So lahat nag-backflash. So lahat bumalik sa kanya. Inis na inis ako sa kanya. Tas ganito, tas ganyan. Tapos hindi ko alam na mahirap pala talaga ginagawa niya. Kasi siya na yung tumayong ina't ama. Kasi nung umalis si Guy, for more than a year, siya yung nag-aaruga dun sa anak nila. And yung anak nila, buti na lang, malalaki na.
So ibig sabihin, hindi na ganun kaalagain. Kumbaga yung panganay niya, yun na yung tumutulong sa kanya sa pagluluto. So doon niya nakita na ang hirap pala nung ginagawa ni Guy. So fast forward ulit natin. Ngayon, she needs to give up her job. For 17 years, she needs to give up her job for that man. What? Ano ginawa niya? Yes, she gave up her job at lumipad siya patungo sa asawa niya. Kumbaga dito ang ganda ng trabaho mo, pero pagdating mo doon sa pupuntahan niya, hindi siya pwede magtrabaho sa kagaya ng trabaho niya dito. So mag-i-start siya as what? Sa mga convenience store, kasi kailangan niya munang tiyagain yun bago siya makapag-apply uli ng maayos na trabaho, kagaya ng ginagawa niya dito. Fast forward, now they are living there and I think they are doing good, and she gave up her career because also for their children. So doon na nag-aaral yung mga anak nila. Women can give up yung career nila para sa isang lalaki at para sa isang pamilya, dahil yun naman talaga ang naka-hardwork sa mga kababaihan. Women love to stay at home and taking care of her family than working for long hours just to provide. Kasi siya yung kapiling ng mga bata. Mas gugustuhin ng mga babae yun kumpara sa magtrabaho the whole day sa labas at mag-provide sa pamilya. Because women are not hardwired to provide and to protect the family. Women are hardwired to nurture, to give love for the family. Kaya kailangan mag-stand up ni Guy para mapakita niya na ganito ang dapat niyang gawin para sa mga anak niya, para maging mabuti siyang role model. Kasi kung ikaw lalaki ka, nakikita mo tatay mo nasa bahay lang, walang trabaho, ano gagawin mo? Pwede mong makuha yung style ng tatay mo, 'di ba? Kaya nga guys, wag kayong masyadong masaya kung nakakuha kayo ng mayamang babae tapos siya yung gumagasa sa inyo. It will backfire on you. Maniwala kayo sa akin. Yung tatamad-tamad kayong ganyan, magba-backfire lahat sa inyo yan pagtanda nyo. I've witnessed so many men na they trying to play cool when they were young, and then ngayon matatanda na sila, nga. Kaya Ropa, hanggat maaga maghanap ka na ng trabaho mo. Pero kung hindi talaga, i-expect mo na pwede siyang mawala sa buhay mo. Okay? Ihanda mo yung sarili mo mentally, emotionally, at wala ka nang magagawa doon once na nag-decide na siya. Ano yung sinabi ko sa inyo? Women initiate always the breakup, tama? Pero hindi yun overnight. Matagal niya nang pinag-iisipan yun. Okay? Kaya yung pagiging cute mo, pagiging gwapo mo, walang kwenta yan pag wala ka nang kayang i-provide. Gets mo? Ang tinitingnan dito ng babae is hindi yung wala kang trabaho. Ang tinitingnan ng babae is anong future meron ako sa'yo, kung ipagpapatuloy ko yung relasyon na meron tayo. Kaya guys, magsasama ang loob nyo kung wala kayong trabaho at iniwang kayo. Kasi unang-una, dapat hindi kayo dumojowa kung alam nyo na yung trabaho nyo o yung kinikita nyo ay hindi sapat para sa inyo. Tiisin nyo yung emotions nyo. Ganun talaga. We need to step up, Brad, when it comes to our emotions. I know it's good to feel you are in a relationship, pero putya naman, mas pahihirapan mo yung sarili mo na maghanap ng EA, tapos wala ka naman palang kayang i-provide, di ba? So ang tawag doon, you are hurting yourself emotionally, mentally. Pinahihirapan mo yung sarili mo. Kaya nga dapat mag-focus ka muna sa kung anong meron ka, or kung ano yung dapat mong i-focus. Kaya nga dapat magparami ka ng pera. Or hindi lang yun, pagyamanin mo yung sarili mo when it comes to your mindset. Diba? Huwag mong i-mindset na makakuha lagi ng EA. I-mindset mo is dapat marami ka ring pera, tsaka ka kumuha ng EA. Sa mga Ropa, may nagtanong sa atin yan, ano daw ba unahin niya? Yung pagyamanin yung sarili niya para magkapera or yung mga EA? Brad, ano ba mas gusto mo? Magutom o may love? Depende sa gusto mo, di ba? Pero lagi ko sinasabi, di ba, you need to get more experience in life para pagdating ng araw or pag umidad-edad ka na, alam mo na kung paano yung game when it comes to women. You need to improve your game. Hindi mo pwedeng baliwalain yung game mo. Hindi pwedeng magaling ka lang sa pera pero hindi ka magaling sa EA. So dapat parehas.
Hindi ko naman sinasabi na i-focus mo lahat ng oras mo sa IA dahil hindi pwede yun. Dahil walang mangyayari din sa buhay mo. Kailangan mo pa rin mag-focus sa pagyamanin mo yung sarili mo financially. Kailangan mo maging madiskarte. Okay? Wag mong aalisin yung game mo once na kahit na nakapokus ka sa pagpapalago mo ng pera mo. Okay? Tandaan mo, at the end of the day, women want a man na may game. Women want a man na kayang i-stimulate ang emotions niya or kayang i-arouse ang emotions niya. Okay? So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. And bye-bye. Shalom!